Noong nakaraang araw, may nakita ko isang video sa Facebook na kung saan sinasabi doon at isinasaad kung sino yung ramdam na niya ang kanyang pagkabanal. Siya pa ang taong mapagmataas, masungit, mapanghusga, at mapanglait. Hindi ko alam kung ano ang basihan upang masasabi natin ng isang tao ay isa ng banal. Maliban na lamang kung saan ramdam natin ang kabanalan ng kanyang buhay. Maramdaman natin ang bawat gawa niyang puno ng mabuting intensyon at pagmamahal. Na kung saan mararanasan natin ang isang pagpapakumbaba na walang bahid na pagbibigay luwalhati sa kanyang sarili. Kung tayo ay magsabi ng gano'n sa ibang tao, iyan araw-araw nagsisimba. Yan ay linggo-linggo nagsisimba, ngunit tingnan mo ang kanyang ugali. Masahol pa sa hayop. Kahit hindi intensyon natin na manghusga, ngunit alam natin na ito ay isang panghuhusga. Dahil hindi naman natin alam kung ano ang nasa kalooban ng isang tao, kung ano ang nasa isip ng isang tao. Porque ba't pumasok ang isang donya, marangya ang kasuotan, matatawag nating siya ay mayaman. Ano ang karangyaan at kayamanan na dapat nating gawing basihan upang tawagin natin ng taong iyan ay marangya at mayaman? Porket pumasok ang isang tao na hindi maayos ang kasuotan, gasgas ang bawat gamit na dinadala. Minsan, makikita nating itim-itim ang paa dahil sa alikabok, masasabi natin ito ay hindi marunong gumalang sa simbahan. Ito ay isang makasalanan. Ito ay walang pagpapahalaga sa kanyang sarili. Mga kapatid, alam ba natin ang kalooban ng isang tao? Kung ano ang nasa kanyang isip? Hindi. Kaya tayo ay hinikayat ng simbahan ng Diyos sa pamagitan ng pagbasa sa araw na ito. Nahusgahan natin muna ang ating sarili. Tingnan natin kung saan na tayo sa ating paglalakad sa kabanalan ng buhay. Ilang beses ba tayong nahulog sa bangin ng kasalanan at nahirapang umahon doon? Ngunit sa tulong ng Diyos, tayo ay nakaahon. Sa ating paglalakbay patungo sa kabanalan, ilang beses ba tayong nawalan ng pag-asa dahil sa kadiliman ng karanasan ng buhay na meron tayo? Ilang beses ba tayong nagkasala laban sa Diyos at sa ating kapwa habang naglalakbay tayo patungo sa kabanalan ng buhay? Ilang beses ba tayo naging traidor sa ating pagtipan kasamang Diyos
at ng simbahan. Dahil alam naman natin na tayong lahat ay mga Kristiyanong nakipagtipan sa pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng binyag. Ilang beses ba nating ipinagkanulo ang ating Panginoon sa pamamagitan ng hindi pagbigay ng ating pananampalataya at pananalig sa Kanya? Dahil inaasam lamang natin na maabot ang ating sariling tagumpay, ang ating sariling mga pangarap sa buhay. Mga kapatid, wala tayong karapatan na manghusga. Sabi nga ng Panginoon, kung paano mo sinusukat ang iyong kapatid sa pagpapahalaga sa Kanya, ganon din ang gagamitin ng Diyos sa iyo. Tayong lahat ay tinubos ng ating Panginoong Jesucristo mula sa krus, na kung saan tayo ay tinawag na manalangin at manampalataya sa Kanyang ipinako sa krus, na dahil doon tayo ay nagkaroon ng karanasan sa pagmamahal ng Diyos at ng kalayaan mula sa pagkalipin natin sa sala at kamatayan. Nailigtas tayo ng Panginoon sa pamagitan ng pagpapako ng Kanyang buhay, ng Kanyang sarili sa krus. Inilaan ng Diyos, anak sa atin ang Kanyang buhay sa pamamagitan ng pagiging handog para sa isang alay na magpasawalang hanggan sa Diyos Ama. Tayo ay tinawag upang maging isang tunay na tagapag-alaga ng pagmamahal ng Diyos sa ating sarili, sa ating kapatid at ng buong sambahayan ng Panginoon. Sana, mga kapatid, kagaya ng ating napagnilayan kahapon, bigyan nating daan ang pagmamahal ng Diyos na siyang maghahari ng ating isipan at kalooban upang sa pamamagitan natin maisalamin natin ang pagmamahal ng Diyos, pagmamahal na puno ng katapatan at magpasawalang hanggan sa lahat ng taong ibibigay niya sa atin at sa lahat na ating bigyan ng pansin, pagpapahalaga at pagkakasundo habang tayo naglalakbay patungo sa kabanalan ng buhay. Amen.